Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating talakayan dito po sa Ang Take Ko, Tak ni Attorney Ricky Tumutor. Ano po itong bago kong segment na ito? Ay, itong bago kong segment na ito, marami kasing nagtatanong sa akin kapag may mga maiinit na balita, mga breaking news, mga issues, mga kalalabas lang na mga ah, pangyayari, nagtatanong, "Attorney, anong take mo sa ganito, sa ganyan?" Kaya naisipan ko gumawa na lang ng segment, ayan. Tapos sasabihin ko kung anong take ko. O yan, tulad ngayon, hmm, may post si dating Senador Sani Trillanes, galit, galit ang mga DDS. So anong take ko dun sa post na yan? Ayan, malalaman nyo mamaya. Isa pang topic natin, Hmm, may nilabas na desisyon ng ang Korte Suprema. Oh, lumalabas, malaki ang epekto nito kay Harry Roque. Anumang hakbang ni Roque ngayon, wala nang silbi. Anong take ko diyan? 'Yon, pag-usapan natin 'yan. Hmm. O ito, nakakahiya yung mga rallies na pro Duterte noong November 30. Sinabayan ng mga pro Duterte groups yung rally ng civil society, ng mga progresibo. Hmm? Kaya lang nakakahiya yung pro Duterte rallies. Anong take ko doon sa rallies na yon? O sige, mga kabunyog na kababayan. Okay, unahin natin to. Galit ang mga DDS sa post ni Trillanes. May post na naman si Trillanes. Actually, ang post niya, picture lang. Picture lang naman yung post niya. Kaya lang, may kasama siyang mga officials ng ICC. Personnel ba yan o officials? Hindi niya naman sinabi kung sino yan. Oh. Nakalagay lang siya, thanks ICC. ha? Nakalagay niya lang, thanks ICC. Oh. Pinost niya yan matapos yung desisyon ng ICC na dininay yung request for interim release ng kampo ni Duterte dun sa appeals chamber. Ay mainit na nga. O ano na nga umiiyak na nga ang mga DDS sa naging desisyon ng appeals chamber eh. Sabi nga ni inamin mismo ni Ruben Padilla, depressed daw siya eh. Siya daw mismo depressed. Ay di syempre, ganun din yung mga DDS. Ang alam nila na isa dyan sa mga kinakagalitan nila na sa mga nangyayaring yan kay Duterte ay si Trillanes kasi ito yung isa sa mga aktibo talaga sa lalo pagdating sa ICC. Mas updated pa nga si Trillanes ng mga nangyayari sa ICC. At yung mga updates niya na nalalaman tungkol sa ICC, pinapaalam niya kaagad sa gobyerno. Mukhang siya nga yung source ni Ombudsman Boying Rimulya, yung sinasabing mayroon na silang advance copy kahit ano pa lang unofficial na document. Pero mayroon na silang kopya nung warrant of arrest kay Bato de la Rosa. O di ang ibig sabihin nito, hindi naman pinangalanan ni Ombudsman Boying si Trillanes, pero halos si Trillanes naman 'yon. Kasi naalala nyo nung ang ICC ay labas-pasok na dito sa Pilipinas, nag-iimbestiga na, si Trillanes din ang nagsabi noon. Si Trillanes din ang nagsabi noon. Nung una, ayaw maniwala ng mga DDS. Nung si Trillanes din nagsabing lalabas na ang arrest warrant ni Duterte, ayaw ding maniwala ng mga DDS noon. Lumabas nga. Nung si Trillanes din ay nagsabing, huwag kayong mag-alala. Maaaresto yan si Duterte kasi makikipag-cooperate ang Pilipinas sa Interpol. Si Trillanes na naman ang nagsabi noon. O di ba nangyari lahat yun? Ngayon, lumabas yung desisyon ng appeals chamber, denied yung request for interim release. Nag-post ngayon si Trillanes nitong itong picture niya, kasama niya ang siguro mga staff yan ng ICC. So pinapakita niya diyan na well-connected siya. Well-connected siya sa ICC. Kaya alam niya kung anong nangyayari. Kaya sabi niya, thanks ICC. Di galit na lalo ngayon ng mga DDS. Si Jimmy Bundok nga, yung abogado ng mga DDS, hindi natin alam kung paano. Abogado ba yon?
Dalawa daw, pinapatunayan lang daw nito na dalawa ang Pilipinas at lalakas na daw yung panawagan ng paghihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ha? Ayan, galit, galit ang mga DDS. At itong post na ito ni Trillanes, sigurado, ano na naman yan, ang tawag nila kay Trillanes, Trililing eh. Trililing. Hmm, mapipiko na naman sila lalo diyan. Eh, nagsabi pa si Trillanes, nag-post pa na kasabay din halos niyan. Sabi niya, "Wag ano, wala na, wag na niyo nang isiping makakalaya pa si Duterte, wala na 'yan. Hindi na makakalaya 'yan." Oh, di siyempre lalong napipiko ng mga DDS diyan. Oh, plus ito na nga yung kasunod na itong picture niya na 'yan na kasama niya itong ilang officials ng ng DDS ay ng ICC. O di ha? Ano 'to? Kaya si Pulong, kahit si Pulong, si Baste, si Sara, yung magkakapatid na Duterte, talagang sobra ang galit kay Trillanes. Si Trillanes naman, parang natutuwa na nagagalit sa kanya ang mga DDS at lalo na yung magkakapatid na Duterte. Oh, kasi sa ngayon, mayroon na siyang laban eh. Noong panahon kasi, nung panahon ni Duterte, linalabanan niya si Duterte, parang nararamdaman niya walang mangyayari sa laban niyang yun noon. Pero sabi niya, matapos lang ang administrasyon ng Duterte, ayan, makikita niyo na, pagbabayarin din yan. No, ito na ngayon. Kaya mga kabunyog, itong post niya na ito, nakasama ang ilang officials ng ICC, mainit ang mga DDS sa ICC. Mainit din kay Trillanes. Tapos nag-post si Trillanes ng picture na yan. Ha? Sigurado, galit na naman ang mga DDS niyan. Anyway, lalo na ngayon, si Bato. O siguro diyan sa picture niya na yan ni Trillanes kasama ang ICC officials ba yan? O mga staff? Ha? Ano yan? Mukhang hindi naman yan mga officials na yung mga judges, hindi. Kasi hindi naman magpapapicture ang mga judges na ganyan. Siguro mga staff lang yan. Kaya lang, kung mga staff yan ng ICC, yan yung nagbibigay kay Trillanes ng mga naglilik ng mga information tungkol sa ICC. Malamang. Kaya sige Bato siguro ngayon, alam niya na, nakita na siguro yan ni Bato de la Rosa. Kumpirmado. Alam ko na kung sino yung nagbigay kay Ombudsman Boying Rimulya. Oh. Ay si John Vic Rimulya, binanggit niya na yan, di ba? Binanggit niya na si Trillanes. Sabi ni John Vic Rimulya, ang alam ko, ang source niya si Trillanes. Alam ko si Trillanes ang source niya. Kaya ngayon, parang diyan pinakita ni Trillanes, ito ang aking mga contact sa loob ng ICC. Ha? Di lalong mapipikon ngayon ang mga DDS kasi pinapakita ni Trillanes na nakakonect talaga siya sa loob. May mga network talaga siya sa loob ng ICC. At si Bato, di maiisip na niya ni Bato, mukhang totoo nga. Mukhang totoong may warrant of arrest na sa akin. Ayan, mga kabunyog, mga kaubayan. Anyway, dito tayo sa pangalawang topic natin. Mga si Roque, marami siyang sinasabing gagawin niya ganitong gagawin niya, ganitong hakbang gagawin niya. Pero ano man ang maisip ni Roque na hakbang, ano man ang maisip niyang hakbang ngayon, wala na yang silbi. Yung mga hakbang ni Roque na naisip gawin tungkol sa problema niya sa Pilipinas. Halimbawa, ang sinasabi niya tungkol sa kanselasyon ng kanyang passport, cancellation ng kanyang passport. Sabi ni Harry Roque, i-a-appeal niya daw yun. I-a-appeal niya daw yung cancellation ng kanyang passport. Tapos, ano pang mga sinasabi niya? Anong sinasabi pa ni Roque? Ano daw yun? Habang nasa labas siya ng bansa, gagawa siya ng hakbang para masagot ang mga issue laban sa kanya. Ay ang problema, naglabas na ng ngayon eh. May bagong desisyon ang Korte Suprema, kalalabas lang. Kalalabas lang. Ayun, isang araw lang yun eh. Ano ang tungkol saan yung ruling na yun? Ruling ng Korte Suprema sa isang kaso tungkol sa fugitives from justice. Hindi yun tungkol kay Roque. Hindi si Roque doon ang party.
Oh, iba 'yon, ibang tao 'yon. Pero tungkol sa kanya 'yon, mag-a-apply sa kanya 'yon kasi fugitive din siya from justice, eh. Una, ang definition ng fugitive from justice. Ay 'di ba laging sinasabi nila, hindi naman fugitive from justice si Roque. Sabi ni Roque, hindi ako fugitive from justice. Ay dinefine na doon ngayon eh, who are considered as fugitives from justice. Ang fugitives from justice ay yung finailan ka na ng kaso sa korte, mayroon ng information na i-file at inisyuhan ka na ng warrant of arrest at tinakasan mo ang prosecution sa iyo. Ibig sabihin, ayaw mong ma-prosecute, tumakas ka. O, pwedeng sa ibang bansa or nagtago ka sa loob ng bansa. O, fugitive na yon. O kaya, nasintensyahan ka na, ayaw mong iserve yung sentence sa sentensya mo. Fugitive from justice ka rin. O, yan yung ano, yan yung definition ng fugitives from justice. Alin man doon, pasok kay Roque. Doon sa dalawa na yun, pasok si Roque doon. Yung ano ka, may kaso ka na, may warrant of arrest ka na, tapos tumakas ka. O yun, fugitive from justice. At ano ang sabi ng Korte Suprema doon sa recent na ruling nito? Kalalabas lang na desisyon. Ang fugitive from justice ay hindi pwedeng mag-avail ng remedies na available sa korte. Patay. Kasi ang iniisip ni Roque, kapag nag-vlog siya, kahit ini-interview siya, i-challenge ko yung decision ng Philippine Court, i-challenge ko, magpa-file ako ng motion for reconsideration. Ano sabi niya? Yun daw cancellation ng kanyang passport kasi kinancel na ng Philippine Court ng RTC. Pasig yata, Pasig RTC. Sabi niya, magpa-file ako ng motion for reconsideration. Ay ang ruling na nga ngayon ng Korte Suprema, kalalabas lang ng isang araw. Pag fugitive ka from justice, hindi ka pwedeng mag-avail ng remedy sa korte. O di patay. Kaya, yung mga iniisip ni Roque na akala mo ang gagaling ng kanyang mga ideya, may magagawa pa siya, wala na yun. Anumang gawin ni Roque ngayon, wala nang silbi. Anumang hakbang na naiisip ni Roque, wala na yang silbi. Actually, ganun din yan kay Saldico. Di ba may lawyer din si Saldico? Tapos sabi ng lawyer ni Saldico, ganitong gagawin nila, ganitong gagawin nila. Eh wala na nga, kasi sinabi na nga ng Korte Suprema, kapag fugitive ka from justice, hindi mo maa-avail ang remedies na available sa court. Kasi parang ano nga naman, ano ka, fugitive ka from justice, tapos yung abogado mo, nag-a-avail ng mga remedies sa court. Tumakas ka na nga eh. Kaya kung gusto mong ma-avail yung remedies mo, yung ma-avail mo yung remedies mo, umuwi ka muna. Surrender mo ang sarili mo. Yun ang ruling ng Korte Suprema. Kalalabas lang. Kaya yung mga akala mo nagmamagaling si Roque na may mga remedies pa siya, may mga pwede pang magawa, wala na. Anumang hakbang na pinagmamalaki ni Roque gagawin niya, gagawin ni ganito. Sa pamamagitan ng kanyang abogado. Wala nang silbi yan kasi yun, ano na yun, nag-a-apply na yung ano na yun. Yung jurisprudence na yun. Ha? Kaya ano yun, wala na eh. Hindi na makakapagmayabang si Roque. Ang pag-asa niya na lang talaga ay kapag mag-a-apply siya sa Austria at i-grant ang political asylum niya doon. Na remote din. Remote. Mahirap. Ha? Kung ang the Netherlands nga na relax, medyo maluwag pagdating sa mga political asylum. Hindi siya binigyan ng political asylum. Sabi ng Dutch government, doon ka na lang mag-apply sa Austria kasi doon ka naman kumuha ng visa. Saka doon ka naman unang pumasok. O, di pa, naghugas kamay yung Dutch. Ayaw sumakit ang ulo kay Roque. O, yan yung nangyari. Kaya ngayon, ang ginawa ni Roque, ang gagawin ni Roque, doon na siya mag-a-apply sa Austria. Kasi yun ang sabi ng Dutch government eh, doon ka mag-apply. Actually, pabiyahin na sana siya. Binilhan na nga siya ng Dutch government ng ticket sa eroplano eh. Binilhan na siya. O, kaya lang, nung pasakay na siya, hinatid siya ng airport police sa eroplano, ay nakakuha pa ng palusot eh. Pinakita niya yung kanyang medical certificate na hindi siya, unfit siya to fly. O, eh syempre, ano naman ang mga Dutch, ano naman ang piloto, ayaw niya ring malagay siya sa alanganin. May certification yung doktor na unfit to fly.
O di pinapili siya. So anong desisyon? Siyempre nakakuha siya ngayon ng opsyon na wag munang lumipad. Yan yung pero ano lang yun, temporary lang yun. Actually hanggang December 10 na lang ang binibigay na ano, na deadline. Kailangan mag-apply na siya sa Austria by December 10, on or before December 10. Yan yun. Kaya ano lang yun, na-delay lang, pero papunta pa rin yan doon. Yung sinasabi niyang remedy sa Pilipinas, habang nandun siya, i-challenge niya dito sa Pilipinas yung aksyon ng korte, aksyon ng mga opisina ng gobyerno, ahensya ng gobyerno laban sa kanya, hindi niya na nga ma-challenge kasi may ruling na pagka ano ka, fugitive from justice, hindi mo na maa-avail ang mga remedies. Ha? Actually, ano napaka-timely ng ruling na yan ng ano napaka-timely ng ruling na yan ng Korte Suprema. Kasi ang dami natin ngayong fugitives from justice. Ang dami natin ngayong fugitives from justice. Kaya yung ruling na yan, mag-a-apply yan sa mga fugitives from justice ngayon. Eh, ang dami pa naman nating fugitives from justice. Si Saldico, yan. Ngayon si Roque, mag-a-apply na sa kanila yan. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Dito tayo sa last na topic natin. Nitong November 30, yung mga rallies na naka-schedule, anti-corruption rallies, civil society, simbahan, progressive groups, mga kabataan, mga aktivista, iba pang sektor. Hindi ito mga Duterte, hindi ito pro-Duterte. Yung pro-Duterte rallies noong ano yun, November 16 to 18. Yung rally nila doon sa EDSA PPM, sinabayan yung Iglesia ni Cristo, November 16 to 18. So ngayon, itong November 30, hindi na ito sa pro-Duterte. Kaya lang, mahilig mag-hijack ang mga pro-Duterte. Inaagaw yung eksena. Agaw eksena. Ginawa nila yan noong September 21. Ginawa nila yan noong September 21, di ba? May rally din sa Luneta, may rally din sa EDSA PPM. Nag-rally rin yung mga DDS sa Liwasang Bonifacio, nag-rally rin sa EDSA Shrine, nag-rally rin sa harap ng Camp Aguinaldo sa Gate 4. Tapos gusto nilang sumanib doon sa rally ng mga civil society sa kasimbahan. Binu sila, tinaboy sila. Di welcome. Ngayon na naman, mayroon na namang rally ang mga DDS, pero hindi na sila sumasanib dun sa civil society, saka mga leftist, saka mga estudyante. Bakit? Ibubuno naman sila, itataboy sila. So, nag-rally sila doon sa Mindiola, alas 3 ng hapon. Kaya lang kukunti. Siguro ang estimate ng ano yun ano lang yata, parang 300. 300. 300. Ano na yon? Mayroon na sila doon, may labor group daw doon, yung aglo, hindi ko alam anong meaning ng aglo, nagsalita yung attorney na leader daw doon. Di dapat marami sila kasi may mga labor na silang dala, mga ganun. Pero wala. 300 yata yung nagrally doon. Kaya nakakahiya. Tapos nagrally rin sila diretso doon sa Liwasan. Wala na. Hindi na. Yan yung yan yung grupo na matapos yung rallies ng mga cause-oriented, civil society, progressive groups, leftist groups, mga activist. Nagrally yun. Kasi yung Makabayan Black, saka yung mga estudyante, civil society, nagrally doon sa Luneta umaga, tapos nagdiretsong Mindiola. Pero hindi lang tumagal doon sa Mindiola, mga ano lang, alas 3 tapos na. Pagkatapos nung mga leftist, nagrally naman itong mga DDS, pro Duterte. Kaya lang, kukunti. Kukunti. Pero sila, kinakantsawan nila yung mga leftist pag nagrarally. Pero mas marami. Tiyamak na mas napakarami ng leftist kaysa kanila. Ibig sabihin, wala nang support halos talaga sa Duterte. Ano yan, mga kabunyog? Wala na. Kaya makikita dito na ano na yan nakailang beses na silang schedule ng mga rallies, people power, withdrawal of military support, kung ano-ano na.
Noong November 16 to 18, nanawagan sila ng malaking rally sa EDSA PPM, wala rin. Ngayon na naman, nag-rally na naman sila doon sa Mindiola. Nanawagan na naman sila ng malaking rally, wala na naman. Ano na yan? Wala ng pwersa. Yan ang malinaw dyan. Wala ng pwersa. Sila Eric Celes, nagra-rally din doon sa EDSA Shrine noong November 30. Kukunti. Mas kunti naman yun. 50 lang yata yun o 100. 50 or 100. Yung nandun, yung sila Eric Celes sa EDSA Shrine. Itong grupong ito naman doon sa sa Mindiola, ibang grupo naman, Aglo naman yung nakita natin. Pero pareho yan pro Duterte. Kaya lang wala ng pwersa. Kasi ay kung noon nga na sasabayan nila yung rally ng iglesia, yung November 16 to 18, sasabayan nila, wala naman silang na-mobilize na malaki. O kunti lang, 2,000 lang yung sa EDSA PPM nila. 2,000 to 4,000. 4,000 na yung pinakamarami nung gabi. Eh di lalo na itong mga rallies nila ngayon. Kaya sa totoo lang, ang panawagan nila ay si Sara na ang maupo. Pero hindi sila makakuha ng support sa military, hindi rin makakuha ng support sa mga tao. Kung mag-rally man sila, mas marami pa nga yung rally ng mga leftists eh. Isa sa kanila. Pero Duterte na yan ha. Duterte supporters na yan. Dapat yan, napakarami. Kasi ang sabi nila, marami sila. Pero lumilitaw, wala, kukunti. Kaya napahiya. Inano pa sila, ginanyanan pa sila ni tawag yan, ni Junvic Rimulya. Umakyat doon sa container van tapos nakaganyan. Parang may halong kantsaw at pang-iinsulto sa kanila na ilan lang ba kayo? Kaya galit na galit yung isang DDS na nandun sa Mindiola. Pinagmumura si Rimulya. Napikon. Kasi may halong kantsaw si Rimulya doon. Katayo ng ganyan. Parang pinapakita. Yan ba yung nyo? Yan ba yung bilang nyo? Nagpaplano kayong pumasok dito sa Malacanang. Yan lang ang bilang nyo. Hindi na talaga makakuha ng malaking bilang, hindi na makamobilize ng malaking bilang ang mga DDS. Maliban siguro kung magbayad sila ng mga rallyista. Kaya lang, mukhang nagagastusan na rin ng malaki ang mga financiers nila eh. Nagagastusan na rin ng malaki. At saka, yun, nakakaano sila ng malaking rally kapag iglesia ang nagrally. O yun, kasi yung iglesia ang lakas nila, hinihiram nila sa iglesia. O yun, tulad nung January 30, nagrally yung iglesia. Tapos ito na naman, November 16 to 18, nagrally na naman iglesia. Kaya lang doon tumagal 2 araw lang, 16 to 17. Kasi kung sila lang na DDS, hindi sila makamobilize. So, dito sila kumbaga hiram na lakas. O kaya lang, ang iglesia rin, ayaw rin sa makisama sa kanila. O di ba nung rally nung November 16, gustong sumanib nung persa ng maisog. Tapos nung papasok na dun sa rally ng iglesia, hindi pinapasok ng iglesia. Lumidistansya rin yung iglesia sa kanila. Anyway, ngayon, organized ng rally sila kung ano-ano na. Si Kiko Barsaga, papasukin daw yung Forbes Park. Wala naman. Ilan din lang yun, 150 din lang yata yun. Wala. Ano talaga, ang malinaw dito, pangarap na gising lang yung kanilang people power, withdrawal of military support, military junta, wala. Wala yan. Okay, magandang araw mga kabunyog. Mabuhay tayo.